guys, nandito na ako sa aking trabaho, sa may parking area. Naghihintay lamang ako sa aking oras ng trabaho. Yes, 8:30 pa naman ang pasok ko. Pero nandito na ako ng alas 8 pa lang. Yes, magkwentuhan muna tayo. Okay, natapos na ako ng clinicals kahapon for that week. Yes, tapos next week, or this week pala, meron akong 2 clinicals. Yes, matatapos na rin tayo. And na-experience ko na rin ang maka-duty sa inpatient pharmacy and I like it. Yes. Kasi most of the time, sa outpatient talaga ako naka-assign sa aking clinicals. Yes, halos isang buwan din or masasabi ko na sa loob ng pamamalagi ko doon, ng mga panahon na pamamalagi ko doon, hindi ko siya gusto kasi ang napansin ko doon is, syempre, pag doon ako nagtrabaho, makipag-deal ako sa mga customer, sa mga insurance, sa telepono, of course, kasi nga kakausapin mo sila, di ba? So yun, at ayoko nun, talagang yun ang papatay sa akin. Ayoko na pag-usap ako sa telepono. I mean, okay lang kung ang kausap ko ay, alam mo yun, kaibigan ko, family members, or, loved ones, okay lang, walang problema, okay lang, kausapin ko siya. Pero yun, makipag-usap ako sa customer at saka sa, ang tawag dito, sa insurance, no. Hindi ko siya gusto. Tapos, ito na nga, na-assign ako ng clinical sa inpatient. I like it. Kasi doon, it reminds me of kung ano yung ginagawa ko dito sa trabaho. Yun din ang ginagawa ko dito sa, or gagawin ko dito sa inpatient pharmacy. Yes, maganda siya. I like it. Kasi, solo ko lang kung magtatrabaho ako doon, ganun din parang kagaya lang din ng trabaho ko. Magiging solo lang din ako. Or mag-isa lang ako magtatrabaho doon, wala akong kasama. Magkakaroon lang ako ng kasama kapag gumaling na ako doon sa pharmacy. Yes, kasi nandoon yung mga katrabaho ko, nandoon ang mga pharmacists, nandoon ang mga kapwa ko tech. So yun, doon pa lang ako babalik, pero aalis din ako. Hindi ako talagang namamalagi doon. Yun. Pero ang ayoko lamang is yung malayong lakarin ang mangyayari. Pero magandang exercise na rin yun. Pero grabe, mapapagod ka talaga sa lakarin. Kasi buong ospital, lilibutin mo yan. Yes, sa lakarin mo yan, mga ospital na yan. Ay, Diyos ko po, Lord. Hanggang 6 floor ang ospital. So, kahit mag-elevator ka pa, lalakarin mo pa rin yan to go to the different station. Yes. Kaya kung ikaw ay gusto mo ng mga lakarin, yeah, go. Ako ayoko ng mga lakarin na ganyan. Talagang nakakapagod, pero wala namang ibang options. Or mag-retail ako. Sa retail, maliit lang. Wala kang poproblemahin sa retail. Pero syempre, yun nga, ganun na naman. Makipag-usap ka na naman sa mga customer, sa mga sa insurances. So, ayoko nun. Or baka makahanap ako ng yung para sa bahay ba, yung magtatrabaho ako sa bahay. We'll see. Kaya lang, syempre pag nagtatrabaho ko yata sa bahay, mangyayari kakausapin mo rin yung telepono dahil kailangan mong kumausap ng pasyente, ng customer yata. Pero hindi ko alam. We'll see. Nag-iisip-isip pa ako dahil hindi pa naman ako sure talaga. Hindi pa nga ako natigil dito sa trabaho ko dahil hindi ko alam kung kailan ako magkakatrabaho dito sa trabaho ko. Nag-apply na rin ako sa ospital. In-applyan ko nga yung inpatient. We'll see kung doon nga ako mapupunta. Baka mamaya ilagay ako doon sa outpatient. Diyos ko, talagang tatanggihan ko. Yun. Hindi pa ako nakakapag-desisyon kung ako ay magkukwit dito sa trabaho ko, syempre. Dahil nga, alam mo yun, hindi pa ako sigurado sa buhay ko. Ayoko nga iwanan tong trabaho ko kasi sabi ko sa inyo, maganda itong trabaho ko. Wala akong problema din sa trabaho ko dahil dito ay solo ko yung trabaho ko. Parang ako lang din ang nagmamanage nitong trabaho ko. Kasi nga, solo ko, wala kang mga katrabahong pakailamera, wala kang mga katrabaho na usisera or reklamador or pakailamera. Ganun. Maganda yung trabaho ko. Kahit all around ako sa trabaho ko, lahat ay ginagawa ko para sa trabaho ko. Okay lang dahil ako lang naman ang nagtatrabaho doon. Walang makikialam. Yun nga ang sabi ko. Kaya sabi ko ay maganda itong trabahong ito. Kaya lamang ewan. Sa sahod, wala din akong maging problema sa sahod ko din sa trabaho ko. Dahil nga maganda yung pasahod sa akin. Yes, maganda ang pasahod nila sa akin. Mas malaki pa dun sa itong magiging trabaho ko pag umalis ako. Pero ewan ko lang din yung pag tumaas na yung raise ko, 'di ba? Baka lumaki din, hindi ko alam.
Sabado ngayon, dapat ay tutulungan ko yung anak ko na maglipat. Siguro pag uwi ko na lang kasi maaga naman ang labas ko ngayon. Yun. Ilipat na siya sa bahay. Actually, noong 11 pa dapat siya nakalipat. Pero ano na ngayon, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Halos isang linggo na rin. Hindi pa siya makalis-alis. Pero nandun na yung iba niya mga gamit. Hindi pa lang assemble yung iba. Yan. Kaya gusto ko siyang tulungan ngayon. Grabe. So, yun ang aking masasabi. Papasok na ako dahil 8:05 na. Okay? Saka na ulit tayo magkwentuhan dahil anong tawag dito? Wala namang oras. Antok na antok ako. Grabe. Ay, natapos ko na rin yung aking mga assignment for this week yata yan. Tapos meron na naman syempre for next week meron yata. Hanggang next month, meron pa rin. Diyos ko, matapos lang talaga ito. Makakahinga ako ng maluwag dahil wala na akong magiging problema. Wala na akong, yung parang babawasan na yung bigat sa dibdib ko dahil nga sa dami ng ginagawa ko. As in, sobrang dami. Halos madrain na ako. Ano yun yung aking utak ko. Madrain nga dahil sa sobrang dami ng ginagawa. Hindi ko siya gusto. Yun. Dahil nabulabog yung katahimikan ng aking routine. Kung noon, wala akong intindihin, kundi papasok, kain, tutulog. Wala na ibang gagawin. Uwi ng bahay, and then kung may mga natitira pa akong oras, magbabike, yung mga ganun, maglalakad-lakad, nag-enjoy ng buhay, kung maglalaba. Yung parang normal, regular routine nga, wala kang ibang inaalala, content doon sa buhay. Pero ngayon ay ang dami kong inaalala, Diyos ko. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil nga doon. Dahil nga, ang idinagdag ko sa buhay ko ay halos tatlo-tatlo, kaya yun, hindi ako ay mapakali. Parati talagang busy.